Masyado pong, madrama yung naganap kagahapon diyan po sa Senado unang araw. Alam naman po natin yung naganap mukhang eto po, yung, pino-promote po nila na magkakakudeta, mukhang baliktad po. Kabaliktaran po yata ang nangyari dun sa pinapangako ng mga minority na magkakaroon ng kudeta. Pinagmamalaki nila na magkakaroon ng bagong Senate President. May pangalan na po si, Sherwin Gatchalian. Na kalaunan po ay sinabi ni Tito Soto na siya rin ang may utak, 'no? Talagang madrama po pero nung payapa na po, nakatulog na tayong lahat, napagmuni-muni na natin at marami pong nag-post na mga kung ano po naganap dito. Una, eto po si Mig Zubiri ay humingi po ng patawad dito po sa pamilya ni Inday Badiday. Alam mo po, sa mga hindi pa po nakakaalam, pumanaw na po si Inday Badiday, matagal ng panahon. Ito po ang paghingi ng tawad ni Senator, Zubiri. Oh, kasi po ito pala, nag-post pala si, Icey Mendoza, ito po yung apo. Kilala rin po 'yan na showbiz personality, hindi ko lang po alam kung siya po ay aktibo pa sa showbiz, pero dati pong ano 'yan, eh. Nag-post po si Icey Mendoza ng mga sumusunod, "Dear Senator Mig Zubiri, please do not disrespect the legacy of my late Mommy Lods. She was more than a showbiz chika and intrigues. She helped shape local pop culture and the entertainment journalism landscape of her time, and her work influence conversations around media and entertainment for generations. Reducing her name and legacy to describe the circus happening to the Senate is offensive. Ang tagal ng patay ng lola ko, please leave her out of your political commentaries and analogies." Tama nga naman, 'di ba? Alam niyo po, tinitignan lang natin, siyempre marami sa inyo inabutan. Sa mga bata po na hindi na umabot kay Inday Badiday, wala po siyang katumbas ngayon. Wala na po ah, yung mga nagde-deal po sa showbiz tsismis na kagalang-galang, wala na po. Hindi niyo, sa mga hindi po nakakilala sa kanya, yan po yung era na yung sinasabi na publicity, negative or positive is still publicity. Yan po yung panahon na yung mga bawat artista kinakailangan po pinag-uusapan ng mga tsismis columnist. Meron pa pong mga tsismis columnist at si Inday Badiday po, kumbaga mukha lang siyang ala-alalay, mukha lang po siyang tsismosa, pero sa totoo lang po galing po yan sa prestihiyosong pamilya, 'no? Galing po yan sa mga ano yan, Magsanok, yung si Lety Magsanok Jimenez, o Jimenez Magsanok, yan po. Kamag-anak po yan ng mga dating mga editor-in-chief niyang Inquirer, ah, Sarang Hamidabo. Wala pong katumbas yan kasi nasa ibang level siya, eh. Bagamat, tsismis ng showbiz ang pinag-uusapan niya, pero siya po ay, kumbaga, hindi po siya yung mga katulad nito, yung sino yung bakla ngayon na si Ogie Diaz, hindi po gano'n. Na talagang ano 'yan, ginagalang po ng lahat ng taga-showbiz si Inday Badiday. So tama nga naman Mig Zubiri, ikaw naman 'no, may mga kamag-anak yan. Bakit mo nga naman gagamitin si Inday Badiday sa walang kawawaan? Oh, ngayon naman po humingi po ng, apology si Mig Zubiri kay Inday Badiday 'no. Ah, Eto po ang sinabi niya, "Sa buong pamilya ng late Inday Badiday, I am sincerely sorry for mentioning her name during the manifestation sa Senado. Slip of the tongue po yun in the middle of the heated debate, and I take full responsibility because I should have been
more careful with my words. I want to say this from my heart. Respect Inday Badiday and the likes, many of my generation, lumaki po kami rin po ako sa nakikita siya sa TV, bahagi siya ng pop culture natin and she was loved by so many Filipinos. Lovable talaga siya with her own charm, wit and warmth. And I fully recognize her contribution to Philippine television, entertainment, journalism, and media. My frustration was about the video shown on the Senate floor, and I never meant to disrespect her memory or reduce her legacy to politics. Tama si IC, dapat hindi na nadamay ang lola niya sa usaping politika. Kaya muli, I apologize deeply to the family and I will be more mindful moving forward. Okay, maganda po yan, no? Alam po natin yung naganap, nakita natin yung galit ni Subiri. Siyempre, mga altas sosyudad. Diyan nyo po makikita yung paggalit po yung tao, nawawala po siya sa yung mga biases niya. Siyempre, alam niyo yung mga 'pag tinawag kang Inday Badiday na tsismosa, pangmamaliit po yun, eh, pangmamaliit ng mga alta sosyudad, 'di ba? Hindi nila alam, si Inday Badiday galing siya dun sa pamilya ng alta sosyudad. Yan mga yan, yang mga tisoy, eh, sila Subiri. Anyways, ang nakakaawa rito kay Subiri, galit na galit siyang pinagtatanggol yung kanyang pagiging, anti-Chacha. At sinasabi niya na at pinatotohanan 'to ni Loren Legarda na nung panahon niya, wala talagang usapin ng tiyatya, 'no. Kaya yung mapagbintangan yung minority na, may plano silang magtiyatya, masakit nga naman sa kanila yun. Sa mga totoong, ipinaglalaban o ayaw ng tiyatya. Gano'n din po si Kiko Pangilinan, pinatotohanan niya po kasi siya yata yung, ah sa constitutional amendments, never daw nilang pinag-usapan sa kanyang committee, constitutional amendments na baguhin ang ating saligang batas. Okay, yun na nga, eh, yun na nga. Talagang galit na galit po sila kaya ganun po ka-effective. Alam niyo yun, marami pong mga nagpopropaganda diyan, idamay na natin, madalas gawin yan ni ano, eh, ni, Senator Lacson. Madalas din gawin niya ni Risa Ontiveros. Ang pagkakaiba lang, hindi iyakin yung mga pinasasaringan. Sumasagot po. Halimbawa, madalas pong pasaringan ni Lacson si Marcoleta. Sumasagot si Marcoleta. Ang problema, ayaw nang sumagot. Pag nakapag-deliver na si Lacson, ah, pag nakapag-deliver na si Lacson ng kanyang atake kay Marcoleta, ayaw nang sumagot ni Lacson. Oh. Pagsasagot si Marcoleta. Kaya nangyayari, manifestation na lang yung ginagawa ni Marcoleta. Sumasagot siya, yun yung mga taong, sa inyo dapat ang gawin ninyo, yun yung punto ni Marcoleta, kung kayo nga bumabanat din, sumasagot lang kami, dapat sinagot nyo lang. Maaarte, gustong maging congressman, eh. Idol nila yung mga congressman. Diyan ko lang napagririnig yan na privilege speech ay pinabubura. Ngayon lang po, diyan lang po sa mga congressman. Privilege speech, pinabubura sa record dahil hindi nagugustuhan ng nakakarami. Ngayon, nag-privilege speech, hindi nga privilege speech, privilege ay ano, personal, collective speech ni Amy Marcos. May konting drama dahil ginamitan ng mga videos, grabe yung reaction nila. Pero eto ang pero dun, eh, naniniwala ako na tapat si Kiko na sinasabi niya wala silang usapan sa amendments, na tapat si Subiri na ayaw niya ng tiyatya. Ang tanong,
ang leader ninyo, yung minority leader na dating Senate President, hindi ba talaga siya nakipag-usap? Eh, umamin po, eh. Umamin si Tito Soto. Oh, anong gagawin natin sa pag-amin ni Tito Soto? Oh, isa pa 'to si, Rapi Tulfo, nakikigalit din, sumuporta po siya na tanggalin sa record. Hindi niyo na po na matatanggal 'yan dahil napanood na ng mga tao, eh. Oo.